Boss, XCS full tank. Malaki tank nito 19 liters. Pero may laman pa to konti, siguro mga 2 or 3 litro. Uy, dami pa palang laman. Okay, sakto mo na 750. Ayan, 12.72. So nag-blink ito kanina. Ibig sabihin, meron pa tayong 6 liters habang nagbi-blink siya. Marami pa pala. So, alright mga Lodi Bros, fuel tank natin is 19 liters ang capacity. Nag-blink siya around 6 liters ang ating reserve. So once na nag-blink na yung iyong fuel level or fuel indicator, meron pa tayong 6 liters remaining. Okay na tayo? Oh, di ka nagsabi. Thank you. Makulimlim pero doon maaraw. So doon tayo. Alright, so reset muna natin. So yung trip meter natin, reset. Alright, let's go. Alright, good day mga Lodi Bros. At eto na ang panibagong vlog na naman sa ating bandido, si Boss Bandido. Yan, Suzuki Bandit 650. Tinatawag din siyang GSF 650A. So naked bike, inline 4 screamer. So simple lang yung vlog natin for today. Gusto ko lang malaman kung ilan ba talaga yung actual fuel consumption ng isang inline 4 na 650cc middleweight naked bike. Kasi based sa paper, matipid to. Nasa around 19 to 23 kilometers per liter daw. So bilang isang owner, gusto ko malaman para at least, di ba, kapag may mga rides, alam natin kung magkano hihingin natin kay Commander, di ba? Siyang manager eh. So actually kasama natin siya ngayon. Andyan siya sa likuran natin. So yun siya, oh. Yun siya. Kumaway pa, di ba? Sinama ko siya para at least meron akong kakwentuhan mamaya. Babiyahe tayo ng South Palawan. So aalamin natin pagdating natin sa munisipyo ng Nara, Palawan, which is 90 kilometers away from Puerto Princesa, which is ito yun, ang pinakasentro ng Palawan. So tingnan natin kung ilang litro ang mauubos ng Bandit 650 natin. Siguro mag-average lang tayo ng speed na mga 130, 120, minsan pipigaan ng 140, ganun lang. Kasi yun naman talaga yung usual na speed natin kapag cruising lang. Baga joyride lang, chill ride. Hindi naman talaga tayo sabi mong pumipiga ng parang laging may hinahabol. Kasi talagang matakaw yun. So lagi nating tatandaan, ang fuel consumption ng isang motor nakadepende sa riding habit mo. Isa yan dyan, kung gaano kang kalakas pumiga, kung gaano kang ka-excited pumiga ng silinyador. Siyempre pangalawa, sa tire pressure. So chinek naman natin yung tire pressure natin. Tamang tama lang ito.
Kasi pag masyadong malambot ang tire pressure natin, medyo pigil yung engine. So pag pigil ang engine, syempre mas magre-result sa more fuel consumption. Pagka sobrang tigas naman, matagtag sa biyahe, tapos medyo hindi siya masyadong safe kapag i-corner mo dahil konti na lang yung part ng gulong na nakasayad sa simento. So marami pang mga ibang mga reasons kung bakit tumatakaw or tumitipid yan. Nabanggit ko na rin yan sa iba't ibang mga vlogs natin. Thank you Lord, umaaraw na naman. So itong vlog na to ay para doon sa mga nagnanais bumili ng inline 4 na motor na nasa middleweight category lang. Kasi kapag bumili ka ng inline 4, kung ikukumpara mo sa mga inline 2 or V-twin, basta lesser yung number of cylinders, talagang mas matipid kung ikukumpara mo sa mas maraming pistons. Pero yun lang, syempre mas may dulo, may top speed ka. Yun naman lagi ang kapalit ng speed more fuel consumption. So for sure yung magiging resulta nito is hindi naman lalayo sa performance or sa result ng mga similar na motor tulad ng mga CB650R, yan, ng Honda. Inline 4 din yan. Tapos yung bigger brother nito, konting-konti lang naman ang difference sa displacement, yung GSX S750. So medyo may konting ano lang yun, siguro mas may konting-konting tako, baka mga 10% lang naman ang difference. And mas magaan pa yun. Ito may kabigatan to nasa 240 kilos, so may factor din yun. Pero for sure hindi magkakalayo ang mga reading niyan. Hindi na natin isasama si Z900 kasi ang laki ng engine nun almost 1000cc na yun. Medyo magiging unfair kung isasali natin si Z900 ng Kawasaki. Pwede pa siguro si Benelli TNT 600i. Yan, inline 4 din yan na 600cc. So actually based sa experience ko, yung mga 1000cc tulad ng R1, tapos naka-ride na rin tayo ng Ducati Street Fighter V4S, iba ring engine yun, lupit. Yan, Z1000. Yung mga inline 4 na ganyan na 1000cc, nagre-range from 13 kilometers to 15 kilometers per liter. Pero yung Ducati Street Fighter V4S ng kapatid ko, grabe, nasa 10 kilometers per liter lang yun May katakawan talaga. Pero malupit din naman talaga yung power. Hanggang kwarta parang di nagbabago yung acceleration Yung mga ganito kasing middleweight naked bike, medyo mabait pa. Actually kahit yung mga mga ZX6 or R6, mga middleweight na sports bikes, I think hindi naman nagkakalayo ng fuel consumption yan dito. And iba rin kasi talaga yung arangkada ng mga liter bikes. Talagang magugulat ka kapag hindi ka masyadong sanay. Pero yung mga gantong middleweight bikes like ito nga, mga 600s, 700s, hindi ka pa masyadong matatakot I mean, pwede kang ma-trouble dito pero hindi ka tulad ng mga 1000cc na talagang magiging maingat ka talaga. Ito kahit pa paano madali mo siyang magagamay mga few days lang, actually hours lang kung dati ka na rin namang nagdadrive ng mga 200cc na mga declutch, mapapansin mo talaga acceleration ibang iba kumpara sa 1000cc kasi nasa kalahati lang halos yung horsepower nito tsaka yung torque. So by the way, this is 85 horsepowers
and 62 Newton meters of torque. So magsisimula na tayo ngayon sa highway cruise natin. So just enjoy the view, sit back, relax, and enjoy the ride. Rio 2 ba, sir? Ay, Rio ba? May paki ko ang wallet ko, may. Okay, okay lang. Salamat. Okay, salamat po. Ay, makulimlim. Think positive.
One eternity later. Ayan. So alright mga Lodi Bros. So dito na tayo sa Nara. Grabing ulan. Daming stopover. So tingnan natin ang na-consume natin. Dito tayo sa Petron. Full tank natin ulit. Sakto nyo lang dun sa filler line. Sige. Okay. O yan. Punong-puno. So yun na mga Lodi Bros. Na-consume natin is eksaktong 5 liters. Nasa 96 kilometers ang binyahin natin. So tingnan natin yung trip meter natin. So yan. Actually 99.6. Nasa 100 kilometers ang binyahin natin. So that's around 20 kilometers per liter. So yun ang ating konsumo sa isang middleweight naked bike na inline 4. So yun lang. Maraming salamat sa panonood. And God bless always. Ride safe and stay alive. Alright.